all, next time na. Do not be upset sa preaching ni brother, kung gaano kahaba. Next time, iiksian niya yan. Amen, mga kapatid. Preachers, once again, be time conscious. Maximum preaching ninyo is only 45 minutes maximum. Sinabi ko na yan dati. Baka nakalimutan ninyo. It's fine. It's okay. Huwag kayong ma-upset sa it's very good preaching. Pinaalala sa atin in a Tagalog version yung crowns na matatanggap natin. No? One of my teaching before, tinuro ko na yan yung crowns na matatanggap ng mga mananampalataya. Hindi lang kay crowns, mga kapatid. Mayroon pang ibang mga rewards. Alright? Mayroon pang mga ibang rewards. Kung matatandaan ninyo, sa worldly na patimpala, hindi nawawala yung mga consolation prizes. Okay? So, mayroon din sa eschatology natin na pag-aaral, mga kapatid, ay nandoon po yung hindi lang kay crown sa matatanggap natin, kundi may mga rewards pa. Okay? May mga rewards yan na matatanggap natin. Yung iba ay doon sa Book of Matthew, sinabi na ng Diyos. Maraming mga rewards yan. No? We can tackle it again. No? Pag nandoon tayo sa eschatology muli. Sa pag-aaral natin ay Christology. Now, there are 5 crowns or rewards. Now, ang crowns ay rewards in a form of rewards. Iyon ang tinatawag na naalala ko sa isang veteranong pastor din na kilala ko. Ang rewards, pwede mong sabihin na itong 5 crowns ay mga major prizes. Kung sa worldly okay, kung sa worldly na patimpalak or events, ganito. Itong 5 crowns, ito yung mga major prizes, kumbaga. At mayroon ding mga rewards, no? So, ganun siya. Dahil may katanungan si Brother Dinky, sasagutin na natin ngayon. Para wag nang humaba pa. There are 5 crowns, brethren. The first crown ay incorruptible crown. Incorruptible, ibig sabihin, hindi nasisira. Tama ho ba? Yung 5 crown, mga kapatid, mayroong crowns dyan sa 5 crowns dyan na para lang sa pastor. Okay? Mayroon. Ang 4, pwedeng makuha, no? If a believer in Christ is faithful sa paglilingkod niya sa Panginoon habang naghihintay. Okay? Kasi naghihintay naman tayo sa pagbalik ng Diyos. Tama ba? So, if you are faithful in serving the Lord while waiting for His second coming, you can get these 4 crowns. And you can lose it also if you will make anything against the Lord. Okay? Ganun yan Kasi susubukin, lahat ng ginagawa natin, susubukin ng Diyos yan. And it will be tested by fire. Pag yan ay sinubok na ng Diyos at tutupukin ng apoy, malalaman mo talaga na mayroong, pag nagsunog ka, mayroong mga ngamoy plastic. Kasi ang paglilingkod ay kaplastik ka. Mayroong ganyan Di ba? Ganun yan. Now, ang crown of incorruptible crown or hindi nasisira, no? Ay doon sa binanggit na rin ni Brother Dinky in 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25. Anong sinabi diyan? 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 25. Know ye not, hindi nyo ba alam, that they which run in a race run on, but one receiveth the prize? Siyempre, nagsisigasig talaga. Yan mauuna Bakit? Disiplinado siya. Sa akin na ni Brother Dinky, disiplinado siya sa katawan niya. Mayroon parang Lebron James ba, kumbaga ba? Nababa si Luka dahil medyo chubby at hindi bato-bato, ay talagang pagdating sa laro, ay talagang
Iba talaga yung disiplinado. Ganun yun. But one received the prize, so run. We are encouraged by Apostle Paul, like the church in Corinth, that all of us, we engage already in running the race. Ang paglilingkod sa Panginoon, that is running the race. Pero how could you obtain the prize if you are really, kung sa Arabic pa, ay you are kida-kida, mina-mina, minhina. Okay, ganun ang mina-mina eh. Minda-minda ba? Minhina, kung saan naman ganun pa. So run. You may obtain. In verse 25, run. Ibaba mo. And every man, yan, every man. Bakit? Isa-isa tayo eh. Every man that striveth for the mastery, pagka gusto mo talagang your master in that craft, kung ano man talento mayroon ka, you'll master that, your craft, ay talagang makukuha mo yan eh. At ang nature ng taong yan, unang-una, temperate siya in all things. Yung temperature sa utak niya, parang ganun lang yan eh. Okay? Ang temperament niya ay talagang he is not easily provoked. Parang ganun ba? Alright, may pagtitimpi eh. Okay? Intemperate in all things. Lahat ng bagay ha. Hindi lang kayo dito, lahat. Bakit? Anong purpose niya? If you are engaging in that criteria, you can have the kumbaga sa mga manlalaro, kung matanggap man niya yung prize na ganon, corruptible crown yun. Pero sa mananampalataya, kung ganon ang usapin, incorruptible crown yan. Yan, amen? Okay. That's number 1. Number 2. Anong sunod na crown number 2? Alright? Listen. Crown of rejoicing. Sabi ni Brother Gregi kanina, putong ng kasiyahan ba yan? Kasiyahan o kagalakan. Okay. It is in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Okay. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 mga kapatid. Pagkaganyang putong ng pag-uusapan, ano naman ang nature mo dyan? Para makuha mo yan. For what is our hope? Mga kapatid, ang mga mananampalataya dito sa lupa, given na yan. All godly, yung mga godly tayo, shall suffer persecution. Given na yan. Sinabi na yan ni Apostle Paul. So ano ang pag-asa natin? Or ano ang kagalakan natin sa paglilingkod? Or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? If you are looking forward, o kahit ano pang pinagdadaanan mo, ang nagbigay sa iyo ng pag-asa, ang nagbigay sa iyo ng lakas, ang nagbigay sa iyo ng encouragement na magpatuloy mga kapatid, is that you are looking for the appearing of Jesus Christ. You are looking for the appearing of Jesus Christ. Oh, lahat ba tayo? And if you are looking for that, ibig sabihin, you are faithful, serving the Lord, while waiting for His coming, for His appearing. Because that is your hope. Ang kanyang pagbalik. The world is very chaotic, but even, kahit gano'n ang mga pinagdadaanan mo, gano'n ang nakapaligid sa iyo, gano'n ang mga problema na dumarating sa mundong ibabaw na ito. But still, you are looking for the coming of Jesus Christ. That is an encouragement that you are serving the Lord. Oh. Pag ginawa mo yan, you can have that crown of rejoicing. Naalala ninyo, si Jesus Christ, pinadala niya ang lahat ng mga disipulo niya, apostol niya, 2 by 2. Yes. Okay? Doon sa Book of Luke. Masaya sila. Bakit? Kasi even si Satan daw ay talagang subject sa kanilang kapangyarihan. Oh, tuwang-tuwa sila nag-report kay Jesus Christ. Talagang kahit gano'n ang inabot nila, tuwang-tuwa sila. Oh, pero ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong matuwa sa ganyan. Matuwa kayo because your name is written in heaven.
di ba? Oh. Tama? Bakit we are rejoicing, serving the Lord, amidst of all the trials, the troubles, nakapaligid sa atin, marami tayong pinagdadaanan, pero still naglilingkod ka pa rin dahil yan ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Amen yan. Sabi nga ni Brother Ian habang tumatagal ka sa paglilingkod, Brad, hindi mo na hinahanap talaga. Yes. Napaka-hard ko na po. Because totoo yan eh. Habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, Brad, hindi mo na hanapin talaga yung mga bagay-bagay sa mundo, Brad. Hahanapin mo ang Panginoon. You're longing unto serving the Lord. Oh, ganun yan. Amen, magpatid? Oh, that is a crown of rejoicing. Aba, si Pastor Aris nyo, kahit grabing abono ang ginagawa niya, grabing tiras, Brother Andy, Brad, matulog na tayo, mag-alas 12 na. Oh. Sige, patuloy lang tayo. Di ba, Brad? Anong oras na tulog gabi? Maling araw na, no? Talaga, tinapos natin ito. Dahan-dahan lang. Sabi ko nga nito, Brad, dahan-dahan lang tayo. Kaya tayo lang dalawa. Sige lang. Oh. Pero, Brad, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos niya. Amen? Ganun lang. Crown of rejoicing. Anong sunod? Malapit na alas 12. Crown of what? Crown of righteousness. Sinabi ni Brother Dinky kanina. Crown of righteousness. How we become righteous? Question. We become righteous because there is one righteous. Amen. Okay? There is one righteous. That's why we become righteous. We have faith in Him. We accepted Him. That righteous man. Kaya naging righteous tayo. Imputed unto us. Yes. Amen. Amen? Very easy. Very simple explanation. Oh. Saan mababasa? It is in the book of 2 Timothy chapter 4 verse 8. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Anong sabi dyan? Henceforth, mula ngayon, yan ang ibig sabihin yan eh. There is laid up for me, sabi ni Apostle Paul. Kasi matindi din pinagdadaanan niya eh. Di ba si Apostle Paul, ang tindi ng pinagdadaanan niya doon sa Book of Acts. Basahin mo yung Book of Acts. Dahil nga sa kanya, nalaman niya, marami palang problema ang mga church eh. Doon sa Book of Acts. Nalaman niya, daming problema ang mga churches. Kaya nung bumalik siya doon sa Jerusalem, matinding debate inabot niya. Matinding debate niya kay Apostle Peter. Oh, may problema mga churches, mga kapatid. Pero nasabi niya, mayroong nakaatang sa akin for me. What? A crown of righteousness. Which the Lord, the righteous judge. Oh. Doon sa book of Revelations, if you study the book of Revelations, makikita niyo doon, your judgments is right. Kung sino man ang may tamang judgment, brethren, ang Diyos yan. Ang tao, pagdating sa judgment, minsan, mali yan eh. Even Jesus Christ, He was wrongly accused. Okay? Because man, pagdating sa judgment, it is not a guarantee. Bayaran lang siguro ng pera yan. Wala yan. Tama? But God, or Jesus Christ, He is righteous. His judgment, right. But we become righteous because He is righteous. And at the same time, if we do it, faithfully serving the Lord, kahit anong pinagdadaanan mo, you will obtain that crown of righteousness. Shall give me at that day. Kailan ba natin matanggap reward? Sa langit. Called the judgment seat of Christ. Huwag doon sa white throne judgment, ha? Yari kayo doon. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Ibig sabihin, habang naghintay tayo mga kapatid sa pagdating ng Panginoon muli, okay? Tayo ay magkaroon ng ganyan klaseng puso. Amen ho ba mga kapatid? Okay? Maliwanag sa inyo? Parang wala nang paliwanag next week pa.
Okay? Encouragement sa mga preacher yan. Si Brother Kian mag-preach din yan, bro. Sayang yung talino mo, brad, pag hindi gamitin. Okay? The crown of righteousness. Next is the crown of glory. Okay? Crown of glory. Sabi ko nga sa inyo, may isang crown na hindi makukuha ng normal na believers. May bigay sa pastor. Yes. Okay. What is that crown? Crown of glory. A crown of glory. Open the Bible in the book of 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5. Okay. Verse 1. Kaya magpastor kayo. Okay ba? Para perfect. Pero, maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi mo rin makukuha yan kung papakita-kita ka rin. Oh, you can lose the crown. Tingnan yung beauty queen. Subukin ng beauty queen ng 2024 or 2024 na mayroon siyang ginawang iskandal. Di ba tanggalin yung crown niya, ibigay sa pangalawa. Kabaho ba? Simpleng illustration yun that you can easily understand. Okay? Oh, pukuhain ng Diyos yan. Maliban ng kaligtasan mo. Yes. Maniwala pa kayo doon. Kasi kaligtasan, hindi naman pwedeng, hindi gagawin ng Diyos yan eh. Okay? Pero other things, pwedeng tanggalin ng Diyos yan. Even your life. Subukin niyo. Sabi diyan, the elders which are among you, mga elder. Okay. I exhort. Oh. Alis tayo. Who am also an elder. Elder si Apostle Peter, ha? Pero apostle. May mga elder na elder lang. Hindi talaga apostle. May mga elder na hindi pastor. Kumbaga. Alright? Maniwala pa kayo doon? Oh, may mga elder na hindi pastor. May pastor talaga. Okay? Even the word pastors is used even in the Old Testament. Alright? I exhort who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ. And also a partaker. Oh, hindi ka man witness. Alam mo na ang suffering ng Diyos sa Biblia sa panahon ngayon. But you are a partakers of the glory that shall be revealed. You are partakers of the glory that shall be revealed. Kailan? Pagdating ng langit. Okay, in verse 2. Feed the flock. So, ibig sabihin, kanino ngayon ina-address ni Apostle Peter itong sinabing ito? Who can feed the flock? In the other writings, mga kapatid, it is the pastors. The overseer of the church. Who oversight each and every one of you. Sabi nga ni Brother Dinky kanina, ang pastor ay talagang tinitingnan ang bawat kapakanan ng bawat isa. May pagpasil siya yan. Kasi iba't ibang individual tayo. Iba't ibang growing up tayo meron. Iba-ibang world meron tayo. Ikaw nang galing doon sa norte, ako dito sa Mindanao, iyan dito sa Bisaya, ganito. Iba-iba ang mga kinalakhan natin, kapatid. Marang-marang. Hindi basta-basta may pastor, Oo. Yung pastor, umiiyak na nga lang yan doon sa kwarto, minsan pagka mayroon na rin. Yung iba, baril pa rin, Amerika. Pero di ko gagawin yan, mga kapatid. Bakit? Alam ko doktrina ko, ba't ko na magagawin yan? walang abay, bahala na kayo pumatay sa akin. Wala, problema yun. Pero ako, ang papatay sa sarili ko, hindi ko, bahala ko rin. Maghirap kaya. Oo. Magbigti ka dyan. Kung hindi ka mamatay, sa pagbigti mo, nasaktan ka lang.
Sabi dyan, feed the flock of God. I feed you as the flocks of God. Anong feeding? Word of God. Amen. Doctrine. Taking the oversight. Kaya tinatingnan ko kayo. Si Brother Denke, ibang class to, may nakikita na ka, bro. Alam ko na, maging pastor ka pa rin ng panahon. Okay lang yun, ha? Bagay. Nagbibigay ng assignment, eh. Yan ang mga palatandaan. Tulad ni Peter yan, Pastor. Ang pastor nagbibigay ng assignment. Pero ako, binigyan ng assignment. Brad, wag kang ma-offend, Brad, ha? Katotohanan lang. Sa harapan, mga pastor na yan. Oh. At hindi lang yan. Mahaba mag-preach. Yan ang mga pastor, eh. Introduction pa ng pastor na. Solution, sinasama. Parang, Parang Pastor Peter yan. Magigis na Peter. wag kang biglang ordain natin yan. Yan. Pero kayo, pag gusto niyong sumikat, gusto ko magpastor, para sikat kayo, huwag niyong gawin yan, kapatid. Hindi malulugod ang Diyos dyan. Oo. Hindi malulugod ang Diyos dyan. Oo. Kita niyo, oversight. Nag-oversight yan. Tinitingnan. Not by constraint. Ibig sabihin, ako, sa pagiging pastor dito, ayaw ko man talaga, pero ayaw ko rin, kung nung inordain ako, Brad, pambihira, ayaw ko talaga eh. Ibigay sa iba na lang yan, pastor. Hindi, pwede. Tapos, nasa puso ko naman, baka naman, pag ayaw ko rin, hindi rin malugod ang Diyos eh. Yun ang iniisip ko eh. Pag umaayaw ko, i-resist ko talaga, hindi malulugod ang Diyos dito eh. So, okay, Lord, hindi ko alam. So, equip me. Amen. Iyon ang pinapanalangin ko. Grant me wisdom. Otherwise, ang church, iwan ko. Baka madala ko sa bangin. Okay. Mahirap dalhin ng church. Dalhin mo dun sa bangin. Okay? Ayaw ko ng ganyan. Kapatid, ganon. Not by constraint. Alam mo yung constraint? It is a nautical term. A nautical term, seaman's term. Ang barko na constrained by her draft, kahit sa batas, hindi siya pwedeng, di ba, sa batas ng lupa, mayroong right of way. Okay? May tinatawag na right of way. Pag ikaw may right of way, wag kang, ikaw ang nasa, walang tamang daan, wag kang dumiretso. Pero pag constrained by her draft ang barko, mga kapatid, kahit pa wala siya sa right of way, pagbigyan mo talaga. Ganon ang constraint. Ibig sabihin, kahit hirap ako, kapatid, minsan, ang paglilingkod sa Panginoon bilang pastor ay talagang grabe. Kahit hirap, kahit mabigat. Kasi tao ka eh. Si Jesucristo, dumanas din dyan. Kahit constrained ka by your draft, by yourself, patuloy ka pa rin. Amen. Willingly pa. Willingly. Not by filthy lucre. Filthy lucre, dishonesty yan. But of ready mind. Kita mo? Handa ka. Ang hirap, Brad. Ang hirap maging pastor, Brad. Sabi naman ng iba, ikaw nga pasalamat ka. Bakit? Kami mga graduate ng Bible School, gusto naman, Lord, tawagin mo kami. Ayaw kami tawagin. Pero ikaw, hindi ka naman Bible School, pero tinawag ka. Tingnan mo naman. Sabi ko, hindi ko nga rin maintindihan eh. Tinatanong ko na nga ang sarili ko eh. Hindi ko nga maintindihan. Pero ang sabi ng pastor, pagdating ng panahon, maunawaan mo yan. Ngayon, hindi mo maunawaan yan. Pero pagdating ng panahon, maunawaan mo yan. Amen. Ready mind. In verse 3, sige, tapusin na natin. Sabi si Brother Dinky, ito na kasagutan sa tanong niya.
Nakahihi. Nakikituloy. Okay. Papanoorin nila. Neither as being lords. Kita mo yung pagiging pastor? Huwag kang maging lord Yes. of God's heritage. Dahil kayo is God's heritage. Entrusted only to me. Amen. Wala akong karapatang iba, mga kapatid. God has the right unto you. Amen. Because you are His heritage na in-entrust sa akin kasi hindi naman siya bababa dito para magturo sa inyo ng doktrina. Wala na siya. The Lord Jesus Christ already sitting at the right hand of the throne of God. You are God's heritage. In-entrust lang ng Diyos kayo sa akin. Ayaw pong maging Diyos-Diyosan ninyo. Mayroong mga pastor na grandstanding na talagang pagdating sa paglilingkod, pinaglilingkuran nilang pastor nila. Mayroong ganyan. Oh, ang tawag niyan, Lordship of God's heritage. Hindi dapat ganun. Kasi si Jesu Cristo, He came to minister, not to be ministered. Amen. Oh, sabihin niyo lang, kung gusto niyo maging pastor, at i-impeach niyo ako, huwag niyong gayahin doon sa sine. Sabihin niyo lang sa akin, mag-usap tayo. Oh. Kayo maging pastor, wala problema. Pastor, mayroong nag-impeach dito sa akin. Anong gagawin ko? Ibigay na natin ito. Oh, di mo dali maging pastor ha. But being example to the flocks. Dapat makita niyo sa akin ang ihimplo. Amen. Kaya ako, nag-iingat din ako kung may pagkukulang ako mga kapatid. Correct me. I am willing to accept suggestions. Alright? Pag Yeah. nagkamali ako sa akin, Pastor, mali. May mali. Approach me lightly. Kasi hindi mo kumatapang, hindi mo kasi abante. Oh. Okay. So, usap lang tayo. Okay? Amen. Oh, mga kapatid. Okay? Pero ayusin natin. Para bang ang purpose, pag may problema, ayusin natin. Yan ang Yes. purpose. Alright? Amen. Ganun yan. Hindi yung, pag may problema, ganun, mag-away-away tayo, parang magkagulo. Walang ganyan. Oo. Alright? Division ang tawag doon. Okay? Because we will be an example about this. And I am held accountable unto God for you. Kaya pag sinuway din kayo, pagpasensyahan niyo, pastor niyo. Oo. Ganun lang. Oo. Sabi ko nga sa Panginoon, bigay lang to sa iba. Oo, ayaw naman din ibigay. Ganun ha? Oo. Verse 4. Okay, just give me 4-5 minutes. And when the chief shepherd, kung gano'n ang ginawa ng isang someone who feed the flock, encouragement sa mga pastor, na pag dumating na ang chief shepherd, who is this chief shepherd na tinutukoy dyan? Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. When He shall appear, ye shall receive a crown of glory. Pastors, that fadeth not away. Okay? That fadeth not away. And then verse 5, wala na. Hanggang 4 lang yan eh. Mga kapatid, mayroong isang last pa dyan na crown eh. Crown of life. Okay, para yun sa maligtas ka na. Ang isang mananampalataya, at least mayroon siyang isang crown. Pag tinanggap na si Jesus Christ, crown of life yan. Hindi talaga masiro. Ano mo ba? Okay? Pagdating sa Book of Revelation, nandoon yan. Yung crowns na mayroon tayo, yun din yung ibalik natin sa Yes. Panginoon. Amen. Okay? Yun din yung ibigay natin sa Kanya. Ngayon, sa paglakad mo bilang anak ng Diyos, kung suwail at sutil ka na mananampalataya, yung crown mo mawawala. Pagdating natin doon lahat, daming crown niya. Ba't nagwawala? No?
Saan sa akin? Ano ba ginawa mo? Aba, yung anak ko nga mga kapatid, di ba sa mga ano, may mga portfolio day daw, kung tawagin, nagbibigay ng mga ano, medal. Kung hindi siya mabigyan ng medal, umiiyak siya. Bakit yung mga ano, meron? Siya wala. Ano nangyari daw? Absent kasi palagi. Oo, umiyak. Di, sunod na ano, abay, nagsikap pa. Huwag pumunta sa bayabas pa. Oo. Kasi pag namayabas ka talaga noong unang panahon, habang nag-aral ka, mahuhuli ka eh. Wala kang maano talaga. Magbibigay ka eh. Mga kapatid, very simple. Mga kapatid. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, huwag kayong ma-upset kung marami tayong mga problema pinagdaanan. Bakit? Ganun man ang paglilingkod natin sa Diyos. Jesus Christ suffering, we are in the fellowship of His suffering. Okay? We are in fellowship of His suffering. Alright? Ganun lang. We will continue. Patuloy lang. Malay nyo, dumating na bukas ang Diyos. Hindi natin alam eh. Ganun lang. Oo. Gulat ka na eh. Ikaw na lang mag-isa sa simbahan. Ano na sa'yo mga kapatiran? Na-rapture na. Ikaw, pastor, saan na? Hindi pala na-rapture. Yan ang problema. Okay mga kapatid? I hope maliwanag sa bawat isa. When we are talking about crowns, Brad, nasagot ko yung tanong mo, Brad? Okay ba yung paliwanag? Amen? Pastor? Brad, amen yung ano mo, Brad, preaching mo. Praise God. Borhin ng Diyos. Alright? Sino sunod mo, friends? Brother Henry. Oh. Sunod yan. Oh. But si Brother Kia iyan ang isunod pagkatapos ng Brad. Brad, tagapin mo na ang katotohanan. Ganun talaga ang katotohanan, Brad. Pasok natin si Brother Alan po sa GC. Oh, sige. Pasok lahat. Oh. Sunod ni Brother Alan. Oh. Ganun yun. Oh, lahat na. Ayaw ko lang marinig. Dalawang bagay ang ayaw kong marinig dito pag nag-preach kayo. Mga kapatid, ganitong gawin natin dahil suswertihin tayo. Dahil niwala naman kayo sa malas, suswertihin tayo. Ayaw kong marinig yan, brad. Tapos sabihin, at isa pa mga kapatid, makarating tayo ng langit. Gumawa ka lang ng mabuti. Brad, ayaw kong marinig yan. Tahasang paglapastanganan sa doktrina natin yan. We can go to heaven by good works. Tumulong ka sa kapwa, tao mo. Parang magkanan, brother mo. Mahirap na. Huwag ha? Wala na iwak, malas pa. Malas pa. Oo. Malas pa. Mga kapatid, pag uwi natin, punta tayo doon sa Quiapo. Humipo tayo doon. Yan ang totoo. Bira. Ayaw ko naman marinig yung ganyan, Brad. Grabe naman yan. Oo. Hindi naman yan klaro. Oo, ha? Okay? Ganun lang. Pag may mali tayo, ayusin natin. Amen mga kapatid. I hope you understand something about the crowns at rewards. Nandun yan sa eschatology na subject. Doon yan. Oo. So, ganun yan. Kasi sa eschatology kasi, habang dumating ang tribulation, tayo na sa langit. Tama? Sa langit tayo, judgment seat ang mangyari. Rewarding. Tapos, meron supper of the Lamb. Okay? Pagkatapos, babalik na. Tayo sa lupa. Kasama na si Jesus Christ. Armageddon na yun. Oo. Coming with thousands of saints eh. Ang pagdating kasi ni Jesus Christ in two phases. One phase is what? We will meet Him in the air. Yes. Okay? We will meet Him in the air. Hindi siya sasayang. Kasi susunduin niya tayo eh. Hindi kasi in the book of 1 Corinthians. And then pagkatapos yan, tribulation dito sa lupa. 7 years, tribulation. Oh. Tayo naman doon sa langit, judgment seat of Christ. Alright? Ganon. Balik. Book of Jude, coming with the saints, thousands of saints. Magidon, and then, ganito.
Tuloy-tuloy lang yan. Kaya nandoon siya sa eschatology, yung crowns. Okay? If there's any question, pagtulong-tulungan natin, okay? Matuto lang tayo. Amen mga kapatid? Amen. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy beautiful words. Salamat po, Panginoon. Purihin po ang iyong pangalan. At kami natuto sa iyong salita about the crowns. Patuloy sa preaching ni Brother Pinky. Salamat, Panginoon. Salamat sa kanyang pagpapagal. Purihin po inyong pangalan. Bless him, use him, each and every one of us, the preachers here, to be exposed para pagdating ng panahon, Panginoon, mauwi man sa Pilipinas o saan man dako sa mundo, Lord, kami po ay masasanay sa pag-preach, sa pagtuturo ng salita. Lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Maraming salamat, kapatid. Break time.